Nung nag-training pa ako, hirap na hirap, talagang hirap. Oh. Pero nung civilian ako, hirap na hirap, masyadong mahirap. Talagang gumagapang sa lupa. Kumbaga para kaming uod. Sa totoo lang yung mga magulang ko, nakagisnan ko sa mga magulang ko, kumakain kami ng kanin na may halong saging. Kumakain kami ng kanin na hinaluan ng kamuting kahoy. Para lang madagdagan yung kanin na pagkain namin. Yung papa ko, pupunta pa sa ilog, mamana siya para may pang-ulam lang, minsan walang asin. Kaya yun nga, masabi ko, parang satisfied na rin ako sa trabaho ko na bilang sundalo. Kahit mahirap man, kinakaya ko, pinipilit ko dahil sanay na rin ako sa hirap nung civilian pa ako. Marami palang sundalo ang galing sa mahirap, Lolo? Oo. Kaya alam ng karaniwang sundalo, ang damdamin ng mahihirap. Kaya hindi rin totoo yung sinasabi nilang galit ang sundalo sa mahihirap na tao. Lo, paano nagiging sundalo? Kahit sino pwede? Tulad ng ibang trabaho, kailangan mag-apply ka. May exam. Pag nakapasa ka, tanggap ka na. At magte-training ka na. Ang kinukuha po natin dito yung mga, preferably we prepare yung mga 72 units sa college. Pero yung high school graduate, kailangan may skill or competency na kailangan namin dito sa Philippine Army. For the officers, kailangan namin ay graduate ng baccalaureate course or may baccalaureate degree. They should be 21 to 24 years old. Unang-una, they should possess yung intellect. We have an aptitude test composed of the IQ test, verbal reasoning, and of course yung abstract reasoning, para ma-gauge natin o makuha natin yung kanilang kakayahan para magiging leader ng Philippine Army. Of course, yung character din po nila, importante yun. For the officer candidate course, 1 year po yung training yan. So once qualified na sila dito sa mga requirements natin and all the pre-entry written examination, ipapadala po namin sila sa officer candidate school namin sa Camp O'Donnell, Tarlac. For the candidate soldier and yung tatawag natin na enlisted personnel, yun sila kasi yung rank and file natin. They will undergo yung 6-month na course where yung mga candidates natin will be trained sa basic rudiments ng soldiery. So after that, they will be deployed to their different units. Diyan sumusuko ang maraming sundalo. Ang pagbabago sa buhay sibilyan doon sa buhay sundalo. Anong pagbabago po? Ang sibilyan, kahit anong oras niya gustong gumising at matulog, pwede. Kahit anong oras niya gustong kumain at umuwi sa bahay, pwede. Pero sa sundalo, hindi pwede yon. Lahat naka-schedule. Pati yung kakainin mo, hindi ka pwedeng mamili. Bless us, O Lord. Bless us, O Lord. This thy gift. This thy gift. Ay, mahirap po pala. Talagang mahirap, anak. Pero diyan natuturuan ng disiplina ang sarili. Lola, kanina nagkwento ang lolo tungkol sa sundalo. Mahirap po pala? Masakit sa katawan? Hindi lang sakit sa katawan, pati ako nahirapan. Ho? Paano? Nag-training din kayo, Lola? Training ka dyan. Hindi yun. Ano po? Ay, pakihiwa mo nga ito. Kasi, ang isang tao, pag nagdesisyon pumasok sa military, alam mo na, hindi na niya kontrolado ang buhay niya. Hindi niya na masasabi kung saan siya madidestino, kung saan siya titira, at hanggang kailan. Hindi na niya maplaplano ang pagbibisita sa kanila. Ang tanging desisyon lang na magagawa niya ay yung magdesisyon na pumasok siya sa sundalo, at pag sundalo na siya, wala na. Bakit po? Kasi ang tungkulin ang mas nangunguna kaysa sa personal na pangangailangan. Ang saklap naman? Talagang masaklap. Pero kasi ako, tanggap ko na Tanggap ko na mas mataas na adhikain ang tinutunto ng lolo mo.
ang paglilingkod sa bayan.